Mga kabayan, okay na kaya ito na 32 na Eurofighter Typhoon Tranche 5 ang magiging multi-role fighting aircraft ng Pilipinas? Ang Eurofighter Typhoon Tranche 5 ay isang modernong twin-engine jet fighters ng Europa. Dahil ito ay twin engines, mas mahaba ang kanyang range at mas mabilis ito kaysa Subjas 39 Gripen at F-16 Viper. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Alam nyo kasi ang Italian defense company na Leonardo, na gumagawa ng Eurofighter Typhoon, ay inalok ang Pilipinas ng kanilang modernong Eurofighter Typhoon Tranche 5, ng 32 units para sa budget na dapat nakalaan sa 40 pirasong jet fighters. At ito ay may kasamang kumpletong weapons package. Ang kasama sa package ay ang MBDA Meteor Beyond Visual Range Missile, ASROM Short Range Air-to-Air Missile, Brimstone Air-to-Ground Missile, Storm Shadow Cruise Missile, at iba pang mga advanced munitions. Ang alok na ito ay isa sa ayos sa pamamagitan ng isang government-to-government framework, na suportado ng mga financing scheme na nagpapahintulot sa Pilipinas, na paunti-unti ang bayad sa loob ng ilang taon. Ang isang pangunahing highlight ng package, ay ang panukala na magtatag ng lokal na pagmamanupaktura ng mga bahagi ng Typhoon, kaya ang Pilipinas ang maging kauna-unahang Eurofighter supply hub sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang ganitong pasilidad ay hindi lamang mapapanatili ang Typhoon fleet ng Philippine Air Force, kundi magbibigay din ito ng suporta sa mga Eurofighter aircraft, operated by European partners when deployed to the Indo-Pacific region. Kung ito ang kukunin ng Pilipinas, gaano nga ba ito kalakas? Kaya alamin natin ang kanyang kakayahan. Ang Eurofighter Typhoon Tranche 5 ay isang latest iteration of the Eurofighter Typhoon, representing the most technologically advanced version of the fighter jet. Ito ay may kakayahan na hindi mapantayan pagdating sa air and maritime superiority, at pati na rin ang kakayahan sa air-to-ground. Ang jet fighter na ito ay may haba na 15.96 meters, wingspan na 5.28 meters, at wing area na 51.2 meters squared. Ito ay may bigat na 16,000 kilograms at may maximum takeoff weight of 23,500 kilograms. Ito ay may dalawang makina na Eurojet EJ200, at may speed na 2,495 kilometers. Ang kanyang range ay 2,900 kilometers, combat range niya 1,389 kilometers, at may combat air patrol na 3 oras. Talagang pang-heavy duty ang jet fighter na ito, maganda ito pang patrol sa West Philippine Sea, dahil malayo ang kanyang range. Dito naman tayo sa kanyang armament at missiles. Ang Eurofighter Typhoon ay mayroong baril na isang 27mm Mauser BK-27 revolver cannon, at mayroong 13 hardpoint. Kaya mas maraming missiles at bomba ang pwedeng ikabit dito, compare sa Subjas 39 Gripen, at F-16 Viper. Ang kanyang air-to-air missiles ay AIM-120 AMRAAM, na may range na 160 km, MBDA Meteor na may estimated range na 200 km, IRIS-T na may range na 25 km, AIM-132 ASRAAM na may range na 25 km, at AIM-9 Sidewinder na may range na 35 km. Ang kanyang air-to-surface missiles naman ay Storm Shadow Scalp EG Cruise Missile. Ito ay ginagamit para patamaan ang mga barko na nasa port, hardened bunkers, airfields, bridges, military facilities, at lahat ng military structures na nasa lupa. Ang missile na ito ay may range na 550 kilometers. Ang sunod ay ang Brimstone Missile. Ito ay ginagamit pang-attack ng stationary and moving target sa lupa at sa dagat. Ito ay may range na 60 kilometers. Next ay ang AGM-88 HARM missiles na may range na hanggang 300 kilometers, depende sa variant na gagamitin. Ang missile na ito ay ginagamit to seek and destroy enemy radars, or enemy air defense. Ang sunod na missile ay ang Taurus KEPD-350 na may range na less than 500 kilometers. Ito ay ginagamit sa mga high-value target tulad ng mga hardened and buried bunkers, buildings, mga military facilities at mga barko. And the last missile ay ang Spear-3, na may range na less than 140 kilometers. Ito ay ginagamit para patamaan ang mga moving vehicle, air defense units, tanks,
naval vessels at marami pang iba. Dito pa lang sa air-to-surface missiles niya dala na lahat ng uri ng misyon sa lupa at sa dagat. Pero ang Eurofighter Typhoon ay mayroon talaga pang anti-ship missile, ito ay ang Marte ER na may range up to 100 kilometers, at Joint Strike Missile na nakaplano pa, na may range na 555 kilometers. Ang kanyang mga bomba ay PAV-EWA-2, 3, laser-guided bombs, 500-pound PAV-EWA-4, small diameter bomb, joint direct attack munition, and Spice 250. Pwede din ito kabitan ng 3 drop tanks na tig 1,000 liters, para lalong mapahaba ang kanyang range. Ang kanyang radar ay ECRS-Mk2, na kayang makadetect ng normal aircraft sa layo na 370 kilometers. Ang radar na ito ay mayroong powerful electronic jamming capabilities, allowing the Typhoon to suppress enemy air defenses, and deny the use of adversary radar systems, while staying beyond the range of threats. Kaya maganda pala ang kakayahan ng jet fighters na ito. Ito talaga ang bagay sa Philippine Air Force, dahil maganda ito sa air patrol, dahil malayo ang kanyang range. Di na kailangan mag-refuel sa taas, tapos maraming missiles at bomba ang kanyang madadala. Maganda din ang offer ng Leonardo, kahit 32 lang ang ibibigay, kumpleto naman sa missile at bomba. Tapos ang pagsasanay ng piloto ng Philippine Air Force ay isasagawa pa sa International Flight Training School sa Sardinia, Italia, kung saan ituturo dito ay ang NATO Standard Tactics, at Advanced Combat Training. Kaya malaking bagay din ito na matutunan ang mga NATO Standard Tactics, para maging all-around ang mga piloto ng Pilipinas. Kaya malaki din ang chance na ito ang pipiliin ng Pilipinas, dahil maganda din mag-offer ang Italia. Marami na rin kasing mga military weapons ang binili ng Pilipinas sa Italia, kaya may tiwala na sila sa Pilipinas. Kung sa akin okay na rin kung ito ang pipiliin ng Pilipinas, ang mahalaga makabili tayo ng malalaking jet fighters, dahil medyo mainit na ngayon sa West Philippine Sea. Kaya abangan na lang natin, baka bago matapos ang taon malalaman na natin kung ano ang pinili ng Pilipinas na multi-role fighting aircraft para sa Philippine Air Force. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa panunood ng video ko. God bless sa inyong lahat.